Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sister Pauline Makuha from CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, pang araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mga hukom 1:34-36 at pinamagatang the tribe of Dan fails in taking full possession of their land. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming mapapakinggan sa araw na ito. Napapabigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan at karunungan sa mensahe po ang ibibigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Tanggapin niyo ang aming mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa mensahe na binigay ng ating Panginoon na matatagpuan sa mga hukom 1:34-36. Ang lipin naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreyo papuntang bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng Amoreyo na makapinarahan sa kapatagan. Sa halip ay tinaboy sila sa kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Albim ang mga Amoreyo. Ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipin ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoreyo ay mula sa Pasong Alakdan hanggang sa Petra. Bibigyan ko lang po kayo ng kaunting background. Dito nakapaloob ang kwento ng tribo ni Dan na kung saan ay sila ay nawalan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Noong unang panahon, ang Israel ay wala pang hari. Kaya naman ang tribo ni Dan ay naghahanap ng mamamana na tirahan, ngunit wala ang pamana sa mga lipin ng Israel ang napunta sa kanila. Dahil sa halip na sila ay magtiwala at manampalataya sa Diyos, sila ay nanirahan para sa kanilang kaligtasan sa halip na makipaglaban para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. May dalawa po akong puntos. Una, mamuhay ng may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi po sa mga Hebreyo 10:35, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala sa inyo. Amen. Ang kwento ng tribo ni Dan ay nakakalungkot dahil imbis na siya ay magtiwala at sa pangako ng Panginoon na ibibigay niya ang lupang iyon, sa halip na siya ay lumaban, humanap siya ng ibang paraan na mas madali at maiwasan ang hirap. Kagaya ng ating buhay, may times na nangungusap sa atin ang Panginoon. Kung minsan alam natin na ang tamang gagawin pero ayaw nating mahirapan. Gusto natin ng madalian pero hindi ba natin naisip kung ito ba ay kalooban ng Diyos? Sabi nga sa kanyang salita, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin natin minsan tayo ay nasa tamang landas, hayaan mong kumilos ang Diyos para sa iyo. Hayaan mo ang Holy Spirit ang mangusap para sa iyo. Ano man ang ating kalagayan at pagdaanan sa ating buhay, manatili tayong matatag at may pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sabi rin sa kanyang salita, kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Huwag natin hayaan na ang pangako at plano ng Lord ay hindi masunod sapagkat mas maganda ang kanyang pangako kaysa sa pangakong inaalok sa iyo ng mundo. Pangalawa, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi po sa Mateo 5:6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Mga kapatid, piliin natin laging sumunod sa kalooban ng Diyos upang sa ating ikabubuti at hindi kapapahamak. Ang Dan ay hindi kailangan ng mamamana na lupa, kundi ang panibagong pananampalataya na naka-align sa plano ng Diyos. Ang pagsunod sa ating Diyos ay siyang magbibigay ng kasiyahan, katagumpayan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Huwag tayong lumakad sa ating nakikita lamang kundi sa conviction na ibibigay sa atin ng Panginoon upang di tayo malihis at mamali ng landas. Huwag natin piliin ang walang pasakit at kahirapan kung wala naman doon ang Panginoon. Piliin natin yung may kahirapan at pasakit sapagkat ang Diyos ang ating kasama at di ka nag-iisa. Alam natin na kapag tayo ay lumakad sa kanyang kalooban, hindi tayo mapapahamak at tayo bibigyan niya ng gantimpala na higit pa sa iyong iniisip at inaasam. Sabi po sa conclusion, Isaiah 48:18, if only you had paid attention to my commands, your peace would have been like a river. Kaya nga mga kapatid, piliin natin laging sumunod sa utos at conviction sa atin ng Panginoon. Huwag natin ipawalang bahala ang pag-lead sa atin ng Diyos sa kung ano ang dapat nating gawin dahil kapag namatay at nawalang conviction, ganun na rin ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aral na binigay niyo
niyo po sa amin sa umagang ito. Naway patawarin niyo po kami sa pagtalikod sa mga laban na kami po ay tinawag niyo para manalo. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, paninindigan sa pagsunod at pananampalataya na panghawakan ang mga pangakong ibinigay mo na sa amin. At maraming salamat po sa mga paalala at pagtutuwid sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin na may mataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating magiging kaunawaan dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.